Hey everyone! Welcome to my YouTube channel and today's vlog. Gusto ko lang pong magbigay ng reaction about sa isang video na napanood ko habang ako ay nag-scroll sa aking TikTok. Nakaagaw pansin kasi siya dahil itong reactor na ito is marami po siya mga pinagsasabi na negative about kay Kalinga Prab. So pakinggan po natin yung audio clip. Come on, Kalinga Prab. Matanda ka na, tigulit ka na, no? Be matured. Huwag lang puro pera laman ang utak mo. Pairalin mo yung tinatawag mo na charity. Pairalin mo yung tinatawag mo na pagtulong. So ayun guys, no, narinig natin yung kanyang sinabi, yung mga paratang niya kay Kalinga Prab. So sa tingin ko, itong reactor na ito parang siya yata yung kailangan maging matured. Hindi si Kalinga Prab. Kasi kung ikaw ay matured na tao, hindi ganyan ang pananaw mo sa buhay. Hindi ganyan ang mga nakikita mo or naobserbahan mo sa pagkatao ng isang tao. Kung ikaw ay matured, kailangan maging positibo ka sa buhay at hindi puro negative ang nakikita mo. Kailangan mo rin ayusin yung buhay mo at tingnan yung mga positive ways at hindi yung mga negative. So sinasabi mo rin dito na puro pera lang ang nasa utak ni Kalinga Prab. So ang hirap naman po siguro na mag-judge po kayo kaagad ng mga bagay na nakikita naman ninyo kung saan ibinibigay ni Kalinga Prab yung mga pera na kinikita niya sa YouTube at saka sa mga sponsors. So alam naman natin 'di ba na kapag nagpapabahay ang Kalingap, merong galing sa sponsors at meron din silang counterpart. Sinasabi yan ni Kalinga Prab sa kanyang mga vlog at ni Kuya Val na meron din silang counterpart. At hindi rin siguro tama or hindi talaga tama na sasabihan nyo si Kalinga Prab na pairalin ang pagcha-charity or pagtulong. So anong klaseng pagtulong pa po ba or pagcha-charity ang gusto ninyong gawin ng Kalingap? Hindi pa po ba sapat na nakikita ng dalawang mata nyo yung pagpapa-scholar nila sa mga beneficiaries nila? Hindi pa po ba sapat na naghahanap sila ng mga pamilya or individual na kahit papano is mabigyan ng maayos na pamumuhay or maiahon sa kahirapan? Hindi pa po ba sapat na nagpapa-feeding sila or nagpapabahay sila? So ano po ang masama sa tumulong? Ano po bang masama sa ginagawa nila? Ang mahirap po kasi sa inyo is puro po kayo puna, puro kayo negative. Hindi nyo po nakikita yung mabuti or magandang ipinapakita ng Kalingap. Kasi puro po negative na lang yung gusto ninyong hanapin sa Kalingap. Kay Kalinga Prab, kay Kuya Val, or sa kanilang foundation. Ang mahirap po kasi sa inyo is lagi kayong nakapuna, lagi kayong naghahanap ng mga bagay na pwede nyong ibato sa Kalingap. Pero nagbubulag-bulagan po kayo sa mga pagtulong na ginagawa ng Kalingap. So ituloy pa natin guys. Kasi dyan sa mga kinikilos mo, dyan sa attitude mo, pinapakita mo lang talaga, no? Pera-pera yung laman ang utak mo. Di ba? Ang benefits mo lang yung iniisip mo. Di ka ba nahiya? Di ka ba nahiya na palagi kang sinasabihan na yumaman ka, ginagamit mo yung kahirapan ng mga beneficiary mo? Ang pangit naman po siguro na husgahan niyo po si Kalinga Prab sa kanyang attitude at saka sa kanyang kilos. Mali po ba yung ginagawang pagtulong ni Kalinga Prab or ng Team Kalingap para husgahan niyo po ng ganyan? Yung pagkilos ni Kalinga Prab, alam natin na hindi naman perfect si Kalinga Prab, tao lang yan nagkakamali. Pero pinapakita lang naman po niya na gusto niyang sundan ang halimbawang sinimulan or pinapakita ni Kuya Val sa pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Sinusundan lang po niya yung yapak ng kanyang ama at ipagpatuloy kung ano yung mga nasimulan sa foundation ng Kalingap. Wala naman po sigurong masama na ipagpatuloy po niya yung gawain ng kanyang ama. Kaya wala po tayong karapatan para questionin po yung pagtulong na ginagawa nila sa loob ng Kalingap. Parang ang nakikita ko dito, parang gusto niyang i-point out or gusto niya pong sabihin na yung mga kinikita ni Kalinga Prab sa kanyang YouTube channel is para lang sa kanyang sarili or siya lang yung nagbe-benefits. So sa totoo lang, wala naman po masama na kumita sa YouTube channel. At hindi rin naman po siguro masama na meron din po siyang itatabi na pera para po sa kanyang pamilya. At hindi naman po siguro tama na lahat na lang po ng kita niya sa kanyang YouTube channel is itutulong sa mga taong nangangailangan or sa kanilang beneficiaries.
Si Kalingap Rab po is may pamilya. May pamilyang pinapakain, may pamilyang sinusuportahan, may mga anak na kailangang paghandaan ang kanilang kinabukasan or ang kanilang future. Habang lumalaki ang mga bata, mas lalo pong lumalaki din ang gastusin or mas malaki din ang pangangailangan nila. Kaya tama lang po na magtabi din naman po siya galing sa kanyang YouTube channel para din po sa kanyang pamilya. So ituloy pa natin guys. Kasi sa totoo lang, ano bang buhay meron ka dati? Sabihin natin, hindi ka naman talaga mahirap, as in mahirap na mahirap. Pero anong buhay meron ka dati compare mo sa ngayon? Saan ka ba? Saan ba gumanda ang buhay mo? Di ba sa panggagamit mo ng mga beneficiary mo? Di ba sa panggagamit ng mga mahihirap na binablog mo, kinokontent mo? So, ipakita mo yung sinasabi mong tulong, yung charity. Hindi naman po siguro maganda yung sinabi ninyo na yumaman po si Kalingap Rab dahil ginagamit po niya yung mga beneficiaries nila or yung mga mahihirap. So alam po natin na si Kalingap Rab, si Kuya Val, or ang Kalingap, ang niche po nila or content sa YouTube is all about charity. About sa pagtulong. Meaning sila po ay charity vlogger. So remember po ang mga politicians, ganun din, di ba? Pag tumutulong sila is pinapakita din nila sa taong bayan. So wala naman pong masama na ipakita po nila sa tao yung mga tinutulungan nila at kung paano sila tumulong. Paano po kikita ang YouTube channel nila kung hindi po nila i-upload ang kwento ng buhay ng isang pamilya or ng isang individual na nangangailangan at hirap na hirap sa buhay? Paano po magkakaroon ng mga tao na may mabuting kalooban na gusto po mag-sponsor sa tao na yon para kahit sa simpleng paraan is makatulong naman po? Hindi naman po siguro masama na i-upload po nila ang mga videos ng kanilang mga beneficiaries. Kaya hindi po tama na questionin niyo po sila kasi sila po ay mga charity vlogger. Alam niyo naman po yung kanilang content. Subukan niyo po kaya na magpabahay, magpa-scholar, magpa-feeding at maghanap ng mga taong mahihirap para tulungan. Pag nagawa po ninyo yan, may intindihan niyo po kung ano po ang sitwasyon ni Kalingap Rab, ni Kuya Val, or ng Team Kalingap para maintindihan niyo po kung ano pong klase ang charity. So ituloy po natin guys. Kasi sa totoo lang, ano bang buhay meron ka dati? Sabihin natin, hindi ka naman talaga mahirap, as in mahirap na mahirap. Pero anong buhay meron ka dati compare mo sa ngayon? Saan ka ba? Saan ba gumanda ang buhay mo? Di ba sa panggagamit mo ng mga beneficiary mo? Di ba sa panggagamit ng mga mahihirap na binablog mo, kinokontent mo? So, ipakita mo yung sinasabi mong tulong, yung charity. Hindi naman po masama na kahit papaano is umayos yung buhay nila dahil sa pagbablog. Yun po ay dahil po sa sarili din po niyang sikap. Nagbablog po siya, nagsusumikap para po kahit papaano is makaahon sa buhay. Para po yung experience niya po noon na hirap sa buhay is hindi niya na po maiparanas sa kanyang pamilya, lalo na po sa mga anak niya. Kaya hindi po tama na sasabihan niyo po siya na yumaman dahil sa paggamit sa mga beneficiaries or sa mahihirap. At hindi rin po tama na sasabihan niyo siya na yumaman dahil ginagamit sila sa kanyang pagbablog. Kasi syempre nakikita naman po natin yung sikap at tiyaga po niya sa pagbablog. Diyan po siya kumukuha ng pangsuporta sa kanyang pamilya, lalo sa mga anak niya. At saka alam naman natin na kung simple lang yung buhay nila noon, hindi man ganyan kaayos or kaluwag yung pamumuhay nila noon. Syempre bilang ama, ayaw naman na po niya iparanas yung naranasan niya sa kanyang mga anak. Na yung mga bagay na hindi niya kayang bilhin noon is maibibigay niya sa mga anak niya. Kaya wala pong masama na aayos po yung buhay niya ngayon. Kasi meron din naman po siyang plano at mga pangarap sa kanyang pamilya, lalo na sa mga anak. So tuloy pa po natin guys. Ipakita mo yung sinasabi mong tulong, yung charity. Hindi ka na bata. You are mature and responsible enough sa mga kinikilos mo, sa mga decision making mo. So hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin ipakita yung pag-charity or pagtulong. So katulad nga ng sabi ko kanina, hindi pa ba sapat yung pagtulong na ginagawa ng Kalingap, nila Kuya Val at ni Kalingap Rab? Ang mahirap kasi is hindi sila open-minded. Sarado yung kanilang utak, yung isip sa gawain ng Kalingap. Yun ang mahirap kasi sa kanila. Kaya kahit na gumawa ng mabuti ang Kalingap is mali pa rin sa kanilang paningin. So hindi ko maintindihan kung bakit kayo is question kayo ng question about sa ginagawa ng Kalingap. Lagi na lang kayong nakapuna sa mga ginagawa nila. Kahit naman alam nyong tama yung ginagawa nila, hinahanapan nyo talaga sila ng mali. Sana po maging open kayo sa mga pagtulong na ginagawa ng Kalingap.
i-open po ninyo yung mga isip ninyo, imulat nyo yung mga mata nyo sa mga gawain ng Kalingap para maintindihan nyo kung ano po ang ibig sabihin ng charity or pagtulong. Ang masasabi ko lang po sa inyo, kailangan naman po is maging positive po tayo sa buhay. Kung puro ka negative, wala ka talagang pag-asenso sa buhay. Hindi ka aangat at hindi ka uusad. Hindi ka mag-grow. Hindi ka makakarating sa destinasyon mo. Kasi puro ka negative. Kaya kung gusto mong makarating sa paroroonan mo, kailangan mong maging positibo sa buhay. So ito lang guys yung aking reaction dito sa napanood kong video sa TikTok. And please subscribe to Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, at sa lahat po ng mga reactors ng Kalingap. So thank you guys for watching and God bless. Bye!